Alan ay isang matapat na lalaki at hindi nangunguha ng bagay na hindi sa kanya. Siya ay nakatira sa bahay ng mga magnanakaw. Ang ganda naman ng bulaklak. Ano ba yung bag? Oo nga. Tara, nakawin natin. Sige, sige. Hello? Ang bango. Alan, sa'yo yan. Ayaw kainin yan. Ha? Bakit? Ano meron sa pagkain? Ayaw ang kainin yan dahil galing yan sa nakaw. Ayaw mo, isang na to. Ano ba? Ayaw mo. Ayaw ko ng ganitong bumuhay. Puro na kayo. Mahala ka. Sumunod na araw, nag-ayos si Alan para sa pag-alis. Nagtungo siya sa sunod na nayon at para magsimula ng bagong buhay. Nang marating niya ang nayon, naupo siya at inisip kung anong dapat gawin. Habang siya'y nakaupo at nag-isip-isip, may napadaan na matandang babae. Binigyan siya ng makakain sa matanda dahil sa tingin ng matanda, ito'y gutom na. Kaya ito'y tinanggap ni Alan at kinain. Ano ba ang problema mo, Ito? Ba't parang tamlay na samlay ka? Wala ko po kasi yung kain. Wala pa kang umaga. Maraming salamat po. Pagkatapos kumain ni Alan, tinanong ng matanda si Alan kung bakit siya naparito. Ipinaliwanag ni Alan ang nangyari, kaya inalok ng matanda si Alan na pwede siyang makatira sa kanila hanggat ito'y makahanap ng trabaho, kaya ito'y tinanggap ni Alan at nagsimulang mamuhay kasama ang matanda. Sa sunod na araw, nakakita siya ng trabaho bilang mangangahoy. Araw-araw siyang umaalis at magpuputol ng kahoy at ibinta ito, ngunit hindi pa sapat ang kanyang kinita. Isang araw nang lumabas siya para magputol ng kahoy, nag-isip siya ng malalim. Habang siya nagputol ng kahoy, nadulas ang palakol sa kanyang kamay at bumagsak sa kalapit na lawa. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Ito lang pinagkikitaan ng aking pamilya. Ano ka? Ano ang iyong ginagawa dyan, Iho? Bakit parang malungkot ka? Nahulog po ang aking palakol. Hindi ko na ito makukuha dahil hindi ako marunong lumangoy. Ito pa naman ang pinagkikitaan ng aking pamilya. Talaga ba? Hayaan mo akong kunin ito para sa'yo. Ito ba ang iyong palakol? Hindi po yan. Hindi ko lang ginto ang palakol ko. Sige, kukuha ko ulit. Ito ba ang iyong palakol? Hindi po. Hindi po kulay bilang ang ating palakol. Sige. Ito ba ang iyong palakol? Opo. Yan po. Maraming salamat po. Ikaw ay naging tapat sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng palakol. Maraming salamat po. Nagpapasalamat si Alan at umuwi ng masaya. Tignan mo yung dala ko. Gindot pilak na palakol? Saan mo nakuha yan? Ikinuwento ni Alan sa kanyang asawa ang nangyari at ito'y namangha at nagtatatalon sa saya. Isang araw habang nasa nayon si Alan ay nakikipagkwentuhan siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa nangyari. Namangha sila kung paano nakatagpo si Alan ng ganoong swerte. Nang araw ding iyon, napag-isipan ni James na gawin din ang ginawa ni Alan. Kaya pumunta si James sa lawa at nagdala ng palakol. Ngunit iba ang ginawa ni James. Tinapon ni James ang kanyang palakol sa lawa at nagsisisigaw. Maya-maya lumabas ang diwata ng lawa at nagtanong kung anong nangyari. Tugon ni James ay nahulog ang kanyang palakol. Kaya ginamit ng diwata ang kanyang mahika at nakuha ng diwata ang gintong palakol. At muling nagtanong kay James kung iyon ba ang kanyang palakol. Natuwa si James at dali-daling inamin na kanya ang nasabing palakol. Nagalit ang diwata sa ginawa ni James na pagsisinungaling, kaya hindi niya binigay ang palakol at biglang naglaho ang diwata.
Nang malaman ito ni Alan, binigyan niya si James ng pera para pambili ng bagong palakol at umuwi na ito. Nang makauwi na si Alan sa kanila, nakita niya ang kanilang bahay ay napapalibutan ng ginto. Nakita niya ang iniwang mensahe ng matanda, kaya binasa niya ito at nalaman na ang matanda pala ay isang diwata. Namuhay ng masaya sina Alan at siya'y nagampo ng bata.